Okay, welcome back everyone. So we are No Big Deal. This is our talk show and podcast Yun. talking about lifestyle, angling, camping, overlanding, and whatever outdoors. Yes. All right. Food, di ba? So, Food. Right. Yan. yon. So before we start again, this is I believe this is episode 2, correct? Hindi kuya, 3 na ata. Hindi, Hindi, Ade, pilot yung una eh. Episode 2, Pilot tama, yung tama, tama, tama. Okay, so Oo. episode 2 ng aming podcast. So, then again, my name is Only Punch. Yun. So, I have all the socials enabled, Only Punch and Punch Trinidad. Yan. Ako po Okay. si Bima Ferreros, ayan, aka Johnny Hook. Johnny Hook po sa lahat ng social media. Yan. Johnny Hook lang po. Type niyo lang, Johnny Hook. Ayan, ako naman si Arvin Aspi. Bean goes around naman sa lahat din ng socials. Ayan. Yun. Alright. Ayos. Kamusta naman ang weekend nyo, guys? Kamusta naman ang... Weekend ko, Mhm. nag-fishing kami. Ay, sarap. Ilalabas pa lang to ni Etet sa Thursday. Nice. Today is July 6. Nag-fishing kami pero hindi kami nag-cast. Alam niyo kung bakit? Panoorin niyo sa vlog niya. Yo. Sige, abangan na lang namin. Kinain kami ng alon eh. Muntik na pala kayo maging kwento, no? Ayan, oh. Muntik na maging muntik na matarpaulin. Mutik na matarpaulin. Diyos ko po, delikado. Ay, hindi naman. Controlled naman. Pinapakiramdaman ko lang yung mga kasama ko. Okay. Kami ni Tep, nagtitingin lang kami. Ni Tep, tinitingnan namin yung kasama ko na hindi ko alam kung ano na experience nila sa laot. Si Clark to, tsaka si Genesis. Yung laot-laot talaga. Kasi parang lumabas na kami ng laot ng isang oras kalahati. Mhm. Kasi hindi nagbabago yung gulong. Mhm. Ano yung may kasamang hangin, kuya, na malakas? Hangin, gulong, ulan. Pero hindi siya Subasco, no? Hindi pa. Pag sa Basco, iyak tong sigurado. Guys, sa mga hindi nakakaalam ng Subasco, like myself, please explain what's Subasco. Yes, kuya na. Ano to? In English, squall. Ah. Parang hindi siya rogue wave. Iba yung Oo. rogue wave. Ang squall, parang biglang all of a sudden biglang may bagyo and then mawawala. Yun. Parang Parang biglang kakalampagin ka dadaan. lang. Oh, yun. Yes. Ito paglaro sa akin. Diba? Gets. Parang pinapalo ka lang ni Mother Nature na be humble, boy. Oh. Ganon. Yun yung pagkakaintindi ko. Ikaw ba, Arvin, sa probinsya nyo, pag sinabing Subasco, ano yung ano? Basta sinabi, pagka nagkita ng puti-puti, bumaba ka na. Dahil pag sinabi ko sa amin, Subasco. Basta, pag nasa laot ka, sabi, umalis ka na agad eh. Kasi wag mo na intayin dumating pa yung Subasco kasi talagang yari ka. Ang daming may mga namamatay sa ganyan, may ganun. Totoo yan. Pag lalo pag nasa sobrang laot ka. Oh, sorry. Itong lakad namin, labas lang namin, white caps na eh. Sabi ko, alanganin na. Pero, balik, kami yung guest ni Tep, kami dalawa yung guest dun sa boat. Pero, kami yung feeling ko yung inaalalayan ko rin yung dalawa kasi hindi ko alam kung ano yung kakaya nila na sa dagat. Si Clark, di ba? Hindi naman natin alam kung ano. Pinagdala ko nga siya ng flotation device niya. Hindi Yes. ko alam kung Yung pala ibig pa sabihin ng yung nasa Subasco. loob niya. Yeah. Parang ganun. Subasco. Ayun. Dapat hindi baliwalain yan. Seryosohin dapat yung mga Oh, Subasco. hindi. oh. Naaamoy ng ano yun? Naaamoy ng bangkero. Talagang malas kami sa bangkero. Yun yung bangkero na hindi mo nasasakyan. Masyado siyang maraming tinuturo na parang mali na. Kumbaga sa tagal mo na nag-fishing, mali na to. Hindi na. Sasabihin niya, dun pa banda. Itanaw na namin yung Corridor Island eh. Galing kami Tansa. Ay! Then layo na namin. Yun lang aking weekend. Oh. Ikaw ba? Bin? Ikaw, Bin. Kami hindi, medyo busy ako. Hindi ko rin na-enjoy yung weekend ko kasi kamukha nga nito, dumalaw bumisita sa akin si Johnny Hooks dito sa Mabini, Batangas. So, hindi ko siya na-host ng maayos eh. Okay lang kasi naman kumbaga understandable na busy ka din ng that time. Saka kasama ko din yung family ko to enjoy the beach. Yan, nag-fishing din kami ng
Pero wild yun, pre. Gusto ko pag-usapan natin ng konti yung nangyari nung gabi Pwede. yun. Yung Sige, gabi sige. yun, kasi dumating kami doon sa Mabini ng, anong oras kita yun, pare? Mga gabi na, di ba? Para sumakit yung tadyang ko. 6:20, mga 6:30 p.m. kami dumating. Sabi ko, pre RV, wait kita rito Wait kita. Night fishing tayo. So, tinur niya kami ron sa tapat ng Sea Spring Resort. Meron kasing yung parang dulong part ng Mabini yun eh. Yung may lawit papuntang Balanoy. Balanoy ba yan, Ano? pare? Mainit corner. Mainit Tawagin. corner, yan. Ayan. Meron mga bato-bato ron na tutungtungan mo. Gabi na fishing Mga kami. boulders. Fishing kami. Mm. Ako, binabalatan ako ng lamok. Alam mo yung parang may pumuputok na 5-star pagpapalo ko. Bak! Pare, lamok. Alam mo, buti pa yung lamok may kagat eh. May kagat. Pero may strike naman ako sa popper. May strike ako sa popper. Sumabog talaga tapo. Tapos nakita ko yung popper ko. Naramdaman ko parang, ano mo yun, parang tumalsik. Parang lumipot ng posisyon. Tapos si Arvin, maya-maya, may narinig akong bag. Bigla nga naramdaman ko. Parang bumalik sa Pagtingin ko sa kanya, nakataas yung kamay, hawak yung rod. Pre, inihintay kami na rin ako mag-splash sa tubig eh. Mind you, nakatungtong kami sa bato. Medyo lumusong kami ng hindi naman tayo lumusong ng konti eh. Medyo konti lang. Nagpastuhod. Nagpastuhod na Parang lusong. Tapos akit kami ng bato, tapos cast kami doon. May narinig ako lumagabag. Bag! Sabay, tataas yung kamay. Pre! Okay ka lang, pre! At tagal sa magot eh. Inilawan mo ba ako nun? Hindi, tol. Hindi Alam mo na yung ako aninag nililawan. ng buwan? Yun lang yung kasi kita ko maliwanag sa'yo. yung buwan eh. Oo. Tapos nakataas yung kamay mong ganyan. Tapos nakita ko yung rod. Oo. Yung pala nadulas sa taas. Ewan ko pa ikaw nga ano experience Ano kasi mo. kuya? Low tide nun. Ay, di, paano na pala eh. Pataas, medyo pataas na. Mm. Basta yung bato na yun, syempre, medyo basa pa dahil galing ano nga. So, namali ako ng tungtong kuya. Kahit nakasapatos ako na maganda. So, buti na lang, may compression pants ako. Kung hindi, wasak yung tuhod ko sa 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 barnacles. Mga tarik, grabe ano. Oo, Pero tapos, singit ko lang, anong sapatos yung sinasabi mong maganda? hindi, ibig sabihin ko, medyo okay naman. Kumbaga, protected yung paa mo. protected yung pa Oo. ako. Hindi ako basta tsinelas o ganun. Mm. So, ayun, bumagsak ako, tinaas ko yung rod ko, tapos, ayun nga, hindi agad ako makaimik kasi pinapakaramdaman ko sarili ko, baka may bali sa akin, may ganun. Ay, kung ba, hindi din agad ako gumalaw. Di ba ganun yung ginagawa? Huwag niyo muna bubuhatin pag di ba na-accident yung ganun. Pinapakaramdam ko muna, hindi ko pinapansin si Bima kung okay ka lang. Pero nasagot ako, hindi lang ako makasagot ng maayos. Ito tumama sa akin eh, tsaka ito. Tsaka yung kalawang tuhod. Ay, yung kalawang tuhod. Yung, anong tawag doon? Lulod? Alulod. Oo, yun. Sakit yun, hindi ka makakabawi. Oo. Pero yun nga, okay naman. Pag okay lang pala. Wala palang, kasi uli, diretso kami. Si Bima yun na ngayon, dahil lamok. Ano kaya? Importante, hindi nagasgas yung rod mo tsaka rin. Oo. Oo, yun nga nakita ko. Isipin mo naman, grabe nakataas yung kamay. Ganun talaga. Diba? Ayos. Ang Okay wild. pala mga weekend ninyo eh. Tapos yung kinabukasan. Kahit walang huli, hindi makakalimutan din yung weekend na yun. Actually parang may huli naman ako eh. Kasi may huli akong kanupeng, tsaka hindi pala muwang yun, pre. Hindi nga. Dahil nung nakita ko nung nahuli mo, hindi ito yung mong eh. Dahil nakausap ko si Wadge noon, tapos pina-search ko kay Wadge. Medyo madami siya din alam sa isda. Anong tawag doon, pre? Nakalimutan ko na. Sweeper. Yun. Mm-hmm. Ang hirap Hindi nang ko alam. hulihin eh. Ang hindi siya kakagat sa straight retrieve. Hindi siya makagat sa may jerking action. Kailangan yung pintail mo, yun na napansin ko Nung nakuha ko na yung action ng pintail, kailangan tama ka eh. Pero medyo ma-vibrate. Bigyan mo ng vibration. Yung gumagano yung pintail. Sabi ko, okay. Kailangan yung action ng buntot niya gumaganyan, kuya. Doon sila nagbabite eh. Yung pag makita nilang malikot yung pintail, mabagal. Alam mo kung saan ko natutunan yun? Saan? Eto, teka lang. Shoutout ko muna itong isang grupo dito sa Pilipinas. Light Game Pilipinas. Yo. Yes, kay Uncle Clyde. Yan, kay Uncle Clyde. Kay Uncle Clyde pala galing yung impormasyon na yan. Oo, yung ganun. Galing, sabi ko pare. Kasi alam mo ko sila si Arvin kasi ginawa niya, naglagay siya ng ilaw doon sa pier. Ito yung gamit ko. Yung gamit mo, di ba? Tapos, ang daming, group talaga doon, school sila eh. Para may higit 50 ata yun, pare, di ba? May sandaan, dami.
Kinakagisa namin, lahat na ginawa ko na ayaw eh. Tapos sabi ni Arvin, try mo pare, may vibration. So ako nakagayin lang ako sa rad ko eh. Nakagayin yung hawak ko dun. Alam mo yung mabilis na vibration? Kaya nga meron tinatawag sila ng mga specialized run Mm. para dyan sa game na aging or ultralight game. Kaya sila nagbibigay ng mga specific, sinasabi nilang aging tune dahil sa mga bagay na na-experience mo. Mm. So, It's, dahil sa napag-uusapan na rin natin yan, recently, medyo mainit-init na topic sa community natin itong itatakel natin tonight. Oo. uy. Ito yung Interesting yun, ito yung budget gear versus premium gear. Lagi natin naririnig maganda yan. yun. Oh. Maganda yan. Wala sa Wala sa yan, gamit. nasa Indian yan. Nasa Indian yan. Yan, Or pwede namang sinasabing may nag-comment sa page ko na isa, kahit walang kang rad, may isda dyan, makakahuli ka. Oo. Paano kaya yun? Ewan ko. Binigay ko yata yung screenshot sa inyo nun eh. Pero anyway, hindi ko alam kung totoong tao yung nag-comment na yun eh. Or kasi parang iba-iba yung nandun sa Facebook na nung check ko siya. So yun. So yun ang pag-uusapan natin tonight. Budget gear versus premium gear. So magandang topic yan, kuya. Yeah, does spending more really help you catch more fish? Or we are just paying for comfort, confidence, and the name of the blank or brand? Okay? So let's tackle this one. Hindi lang rod, reel, lure, or what, line na. In general. Alright? Okay ba kayo doon? Kayo? Oo. Game Just ako to open up the night. Ano ba ang inyong take sa ganyan? Ikaw paring Arvin, anong take mo sa ganun? Sa budget versus premium? So, kasi ako, kagaya ngayon, wala pa naman akong masasabing high-end o premium na gamit. So, pero nakahawak naman ako. Para sa akin, malaking iba pagka hawak mo yung premium na na gamit. Sa rad, sa reel, ayun. Kumbaga, mas madali. Parang hindi naman mas madali eh. Ano ba to? Mas iba yung angler experience. Yun na. Kumbaga, sige, ikaw na, Bima. Ako yung take ko kasi dyan, kumbaga, kumbaga, hindi lang siya sa, bukod sa nile-level up mo yung angler's experience. Kumbaga, rin siya eh, yung na-mention mo nga kanina, hindi naman sa, may tamang term eh, yung hindi siya sa pinadali. Kumbaga, for example, bukod sa angler's experience yung technology behind the gear. For example, sa rad, 'di ba? Yung kumbaga they have spent millions of yen, dollars or pesos sa engineering ng gamit na built specifically for whatever type of or technical fishing or technique of fishing you are into. Okay. 'Di ba? For example na lang sa ngayon, 'di ba nga po tayo trip ko talaga mag-egging, 'di ba? Magmabini tayo sa pumabini kami recently. Gusto ko talagang mag-egging eh. Kumbaga yung mga techniques ng egging rod or yung tamang egging rod, kung ano ba yung tamang egging, o ano yung tamang aging rod, kasi naghuhuli tayo ng matambakan nun. Although wala tayong aging sa Pilipinas, yun yung closest na meron tayo sa ganung game. Kumbaga, again, siya eh, parang apples and oranges. Parang for me yung difference ng budget and premium. Pwede, yes, totoo naman eh, makakahuli ka talaga. Pero ngayon yung bukod sa angler's experience, ayun nga, yung technicality specific to doon sa rad na yun, hindi lang siya sa experience, bibigyan ka rin niya ng kumbaga, mas masarap yung feeling tsaka yung satisfaction doon sa nakahuli ka ng isda sa tamang linya, tamang rod, tamang reel, tamang technique. Yun yung take. Ando na tayo sa punto na parang nagsa-summarize tayo ng bagay na nakikita natin sa isang premium rod. Sinabi nga ni Arvin, wala pa siyang premium rod ngayon. Although nakahawak na siya ng mga premium rod kasi of course pag lumalakad tayo lahat, kunyari, nasa Langkerville tayo.
hahawakan ko yung rod ni ganito, hahawakan ko yung rod ni ganyan. Nangyayari sa atin yun, di ba? Mm. Kasi, of course, magkakabarkada tayo, magkakaibigan tayo ng ganyan. Pero yung mga tao kasi na dalawa lang sila, isa lang sila, hindi nila kayang sabihin sa'yo na, kuya, pakas naman dyan. Diba? So, hindi nila na-experience yung bagay na, ito pala yung Yamaga, or ito pala yung Ripple Fisher, ito pala yung crispiness. Pero kasi, ang question ko rito, ano ba ang budget meal na tinatawag nila? Ano ba ang presyo nun? Saan ba nabe-breakdown ng budget meal? Kasi, we all know na I'm part of Major Craft. Not an official pro staffer ng Major Craft na nasa webpage, but to represent Fishing Villa and Major Craft. Nandun na ako eh. So, meron akong mga budget runs ng Major Craft. Yes, same. So, ang question ko is, sa isang regular na angler, ano ba ang budget price? Ano ba ang ceiling? Siguro Sinabing kuya, sa budget, buo na. Sa masasabi ko sa ganyang presyo, pag sinabi niyo ng budget meal, siguro naglalaro ng 500 to 1.5 set. Ako yung ideal ko nga ng 5,000 budget meal Budget meal. Kaya maganda yung point ni Arvin now. Kasi, 500. Kasi nakabili ako dati nung nag-umpisa talaga kami. Yun yan, sabi ko dati, na pina-order ko muna yung pinsan ko ng rod bago ako umorder. 500 pesos yun, setup na. So, ano lang din. Kasi, ilang gamit lang din. Paano ngayon, ito pa yun ano ngayon yung basis natin ng budget meal depending on the angler? I mean, are you in it as a budget meal as a hobbyist? Budget meal as a person who wants to try the hobby? Gets mo ba? Or pero kasi budget meal ng mayaman? Budget meal ba ng may kaya? Yung gano'n, di ba? Pero sige, simulan natin sa simulan natin sa 500, 1.5. Pero pinaka-budget meal siguro pag sa mga 3.5 to 5K. You know. Yung Pero matinong starting na matinong setup, di ba? Oo, matino. Na. Hindi. Ganito yan eh. 500 to 1.5. Pag tinignan mo siya, pagkabili mo. Sabihin natin Divisoria or pasabihin na natin nilalako sa kalye, di ba nakakakita kayo nun? Matino siya pag tinignan mo, di ba? Working, gumagana, telescopic rod, nakadikit lahat ng guides. Diba? Yun ay, ibig sabihin nun, may mabibili ka sa halagang 500 to 1.5. Meron kang mabibili. Okay? Yes. So now, meron din tayong budget na 3.5. For example, may mga brands na, China brands na hindi natin ganun kakabisado, pero pag tinignan mo sa Shopee and Lazada, meron siyang mga presyong 2.8, 2.3, 2,000, 1.8, mga ganyan. And then, papartneran mo ng reel na sabihin na natin the same price. So, 3,000 plus linya, 3.5. Diba? Sa 3.5, pakita mo rin naman na meron kang matinong gamit. Diba? And then, moving forward to the higher level, lahat naman yan, visually, matitino. Diba? Kasi hindi mo pa nagagamit. Diba? Yun yung point ko doon. Meron kang mabibiling matino. Yes, ano ba ang matino sa'yo? Matinong tignan, matinong hawakan, or nag-iiba na ba yung pananaw mo kapag ikaw ay nasa tubig na? Right? Diba? So, for me sa akin, ang budget run, for the experience that I have, and then for the time that nag-fishing kami, siguro ang budget sa akin, 5 to 7K. Yun na yung budget na yun. 5 to 7K. Kumbaga, sasaya ka na nito. Meron ka na, makakatatlo, 4 na kilo ka na rito na maaangat mo na ganyan. Tapos, depende na lang yung longevity nun kung gaano mo siya iingatan. Di ba? Siyempre, may mga ritual ka na before mag-fishing, after mag-fishing, may mga ritual ka na ginagawa. So, depende na lang sa iyo kung paano. 'Di ba? Kasi meron ako nakikita sa mga beach resort. Budget meal sila. Ito yung budget meal na 500 to 1.5. Tapos nakikita ko sila nakalubog yung reel. Tapos tuwan-tuwa pa sila pag nire-retrieve nila sa ilalim. Siguro nagbabubbles yun. Nakikita na. I-adjust sila sa block. Block. Meron. Di ba sa inyo ba walang gano'n? Meron. Yung mga nakamotor, tapos nagka-camping, tapos may fishing.
lumulublob eh. Minsan Kumbaga, nag-swimming kasama yung ano. ini-experience na lang nila yung fishing, no? Oo, at hindi ko alam kung alam nila na masisira yung bagay na yun sa fishing method na ginagawa nila. Nakalublob eh. Oo. Talagang kasi swimming, babato-bato na lang nila. Mamaya-maya nakalapag sa buhangin. Hindi ba? Ganun. So, para sa inyo ba, saan ba matatapos yung pag-iisip mo na mas maganda yung budget pero mas skillful ka? Ano ba yung hangganan nun? Ano? Teka lang, ito, Yung borderline niya, saan mo malalaman na parang kailangan ko na mag-upgrade ng budget? yun na. Ito, based on my experience, kuya. So, ayun nga, umorder din ako sa Shopee. Una kong, wala namang problema, magbanggit ng ano tayo dito, no? Mga, Wala. Kahit pag mura ka dito, walang problema. Hindi, ito talaga yung una kong naging setup. Alam niyo yung Shadow for the Win? Yung may Fishing dalawang tip, yan ba yun? Oo, ML at medium. Okay. Tapos, basta in-order, hindi siya sa Shopee pala eh. Sa Lazada pa ako umorder nun. So, may kasama na siyang reel. Tapos, bumili lang ako ng, casking na 6 pounds. So, ML, yun nga, baguhan pa ako nun. ML yung rad. Tapos, yung reel ko, hindi ko tandaan kung 2,000 ba yun o ano. Tapos, naka 6 pounds ako. So, yun nga, hindi rin akma yung hindi balance. Tapos yun, gadakas ko talaga. Laging nag-win nut. Nagwi-win nut. Tapos so, nalaman ko na, sabi nung isang tropang medyo, mas matagal na sa akin nag-fishing, may problema yung reel mo. Yung reel mo talaga yung may problema. Pangit. Pangit daw mag-wind. Pangit ng line. Pangit mag-lay ng line. Oo. So, ayun, kailangan ko magpalit ng reel. Ang sunod ko naging reel nun, Shimano FX na agad ako. 2.5 din. So, balance sa rod ko, pero sa yung line na ginagamit ko hindi. Kasi gusto ko UL 6 pounds, ganun. Hindi ko naman alam na may UL rod, ganun. Tapos nabali ko agad yung natanggal pala yung ring gate agad nung isa. Nung dalawang tip yun di ba, Bima? Kasi nagpa-practice pa ako dito sa daan namin, sa harap ng gabing-gabi. Ganun, whip ako ng whip. Tama agad sa kalsada. Ang haba kasi nung kuya. Tumama yung rad? Oo, yung dulo. Okay. Kasi, di ba, pumapalo. Sira agad. That's yun. So, for me, yun nga. Saka mo lang malalaman na kailangan mo na palang mag-upgrade. Pagka nahubog. Kumbaga parang, hinahanap mo na yung may hinahanap ka na. Na parang, nabibitin ka na doon sa... Parang nabibitin ka na. Okay. Actually, yung point of view mo na upgrade na yan, tama yan eh. Feeling ko yan yung pinakatama na hiningi na ng angler or ng isang nag-fishing yung upgrade. Okay. Ako naman, makwento ko lang. Ang mga sinaunang gamit ko ay galing sa Saudi. Okay. Galing sa Saudi, galing sa Malaysian brand, Korean brand. Ito yung mga Banax, Expuyo na rad. Alam ko galing to sa sa Malaysian. And then, mahilig din ako mag-Japan surplus nung araw. Okay. So, nung araw kasi yung Japan surplus, mapag-iipunan mo yung rad, hindi mawawala dun eh. Kasi wala kang kasamang bumibili. Wala kang kalamang bumili. Wala. Hindi katulad ngayon na hoard na. Sorry sa mga nagbebenta online, pero nawalan ng chance yung mga gustong mag-fishing kasi kinuha nyo na lahat. Parang ganun. Parang binili mo na in bulk. So, wala naman akong problema dun sa mga nagbe-business. So, marami rin akong rods na telescopic, mumurahin. Pero, to tell you honestly, sa buong buhay ko, isang beses pa lang ako nakabali ng rod. Dahil pa to sa net. Parang same tayo. Isang beses pa lang din ako May net nabali. na nakalagay. Sabi ko, gumagalaw naman eh. Hinihila ko. Alam kong net alam kong sabit. Hinihila ko. Thinking na bibitaw siya sa leader line. At ma-add ko na rin sa story na ang leader line namin pala noon mas mababa kaysa sa main line. Unlike ngayon, 10 pounds ang main line, leader line mo 12 to 15. Dati hindi.
6 pounds, 8 pounds na main line, leader line namin nasa 6. Talaga mas mababa siya. Parang breakaway siya, parang Mm. gano'n. Parang yun yung concept na meron kami nung mga early 2000. Bakit Ganun. hanggang ngayon ba kuya hindi na siya ginagawa masyado? Merong ibang discipline na gano'n ang ginagawa. Merong Mm. ibang type of fishing na gano'n ang ginagawa. Minsan pantay. Ako minsan halos pantay. Times 2 lang, PE 1.5 times 2. So ano yun, di 15 times 2, di 30 pounds lalagay ko sa PE 1.5 ko. Mm. Diba? Ganun lang kunyari, PE 0.8 times 2, di 16 pounds ang lalagay ko. Ganun lang ako mag-solve ng problema ko para hindi ako tanong ng tanong na, ano ba ang leader mo sa ganito? Times 2 mo lang. Ganun na lang ginagawa ko. Kasi usually ang PE 0.8, ilan bang poundage nun? 15, 14. And then times 2 mo nga siya, 16. So 16 pounds ang gagawin mong leader line. Parang ganun. Makes So, sense. yun, going back. Nilalaman So, na naman ako. yung mga setup ko noon, I think mga 2,000 pesos below lang yun eh. Rod and reel, monoline. Actually, ang monoline ko lang ang binibilihan ko ng maayos. Kasi yun ang feeling ko ang nagko-connect sa akin at saka sa isda. Nung vegetarian pa ako, mas eager ako sa magandang knot at magandang line. So, Ang kuya, mono ko nun is Maxima or hindi pa uso yung braid line nun? meron na, kaso Meron na. unang-una mahal. Pangalawa, meron pa akong isa pang klase ng braid eh. Yung parang assist cord na siya ngayon, nalimutan ko yung tawag. Mamaya maalala ko yun. Basta makapal siya na braided something, nalimutan ko yung pangalan. US Alalahanin. brand ba yan? US brand. Brand po. Hindi. Type siya. Parang may cry. Parang nalimutan ko. Basta. Maalala ko yan. Konting kwentuhan pa. Ayun. So, yun yung mga take ko sa mga brands na yan. Ang dami ko rin nahuli sa mga budget meal na mga gamit. The problem here is, meron akong mga kaibigan na medyo advanced sila sa akin. So, in terms of advanced sila sa budget, advanced sila sa skills, advanced sila sa experience. So, ito yan, sila Bong. This is Bong Chua, sila Chris Manlapas, sila Bong Neri. Mas advanced sila sa akin. Mas magaganda yung gamit nila. Tsaka professional na sila at that time. So, nakakahiram ako, nakakagamit ako ng mga gears, ng mga ganun. Sabi ko, ibang feel. Iba yung feel talaga. Mawawala sa'yo yung, okay, yun pala yun. At saka, on the back of my head, lagi ko rin iniisip kung ano pa ang meron sa akin. Diba? So, kasi, baka kasi yung mga nandyan sa low end ngayon, I'm sure, iniisip nyo pa rin kung ano ba ang feel ng Stella. 100% ako sa inyo na may nakikinig nito ngayon na ikaw ay pro-budget, wala kang pakialam, gusto mo ng shadow for the win forever. 100% ako, pag pinahiram kita ng Yamaga, meron kang mararamdaman na kakaiba. Diba? Hindi ka makakahuli ng isda, pero mararating mo yung hindi mo nararating. Okay. Ikaw, Bims, ano bang mga pinagsimulan mo na gamit? Ako ko nag-start ako sa Agad yan eh. Hindi, pre, hindi. Grabe ka, hindi. Ano naman kasi ako, kumbaga, nag-start ako sa baitcast, 'di ba? So, well, yung first ever reel at rod ko galing, spinning na galing sa Orange app, sa Shopee. Yan. Hindi nga siya sugaliyang eh. Worse than that, bro. 850 pesos, rod and reel, may floater. Complete set, ihahagis na lang. May linya pa. Ayan. Parang Jarvis Walker. Not telescopic. Not telescopic. Ano to? 6'8" na 2-piece. Tapos, hollow. Hindi siya solid tip. Tapos, tawag ito, ultralight. Tapos 1,000 size na
reel, pero yung line na nakalagay 10 pounds na Proveros. Yeah. Alam ko pa yung mga brand eh. Tapos yung mono na kasama, yung Bite Me. Alam mo yung Bite Me na mono? Yung parang 50 Parang pesos. pangit na, yung line mo nakalagay, bite me. Oh, isang 50 pesos, 80 pesos, isang rolyo na 100 meters. Parang ganun. So, yun yung ginamit ko noon. So, ayun nga, nag-start kasi ako sa yung aksidente yung fishing ko eh. Hindi naman siya talaga na interest ko. Meron kasi akong parang pagiging competitive ko talaga sa puso ko, sa personality ko din eh. Na pagdating ko nun sa spot na first time ako mag-fishing, yung mga kasama ko nakakahuli, tas ang gaganda ng gamit, tas ako hindi ako makahuli. Parang, hindi pa pwede yun. Gusto ba? So, pag uwi ko parang ng normal, sa mga lalaki parang normal, normal yung pagiging lalo na pag competitive. hobbyist ka, hindi ka patalo. Dapat, kailangan makahuli ka din. Ako ganun ako eh. Dapat makahuli ako. Yun yung nasa isip ko eh. Hindi dapat, mas maganda gamit ko sa kanila. Hindi eh. Dapat makahuli ako. Ngayon, ano ngayon yung tamang gamit para makahuli? Yun yung sinerch ko. 'Di ba? Kasi yung gamit ko mali eh. Ibig sabihin, Medyo napapasmile ako doon sinasabi nyo na kailangan makahuli ako. Kasi lilipas din yan. Maniwala kayo sa akin. Alin kuya yung kailangan makahuli ka. kailangan makahuli ka? Yan yung drive mo ngayon. Kailangan makahuli ako. Kailangan siya may huli. Dapat meron din ako. Pwede ko bang sabihin na stage yan in the meantime na Actually, kuya, medyo tingin ko na hindi ko pa siya nasa-surpass na hindi naman sa dapat makahuli ako na marami ka pa i-unlock eh. na hindi siya feeling ko hindi ka pa siya malapit na ako sa stage na yun. Pero feeling ko yung pag pupunta ka sa fishing spot ngayon, pag pupunta ako sa fishing spot, meron na akong target in mind. Hindi na ako na dapat makahuli ako. Siyempre naman, the one and only. The one and only. Kung baga pumunta ako ng Mabini, may target ako sa utak ko eh, na kailangan makahuli ako ng puset, kailangan makahuli ako ng ras, kailangan makahuli ako ng matambaka. Gets mo ba? So, may target, kailangan makahuli ako ng talakita. Kung baga may ganun ako, hindi yung dapat makahuli ako ng isda. Hindi na yun eh. Na ako doon, kung baga past that level na ako eh. Diba? So, kailangan may target species ako in mind. To the point na yung dala ko nga nung pumunta ako doon, kumbaga specific for that type of fish eh. 'Di ba? So, sabi ko kumbaga yung kumbaga nalagpasan ko na siya. So, when it comes to upgrading, syempre nag-Google ako noon, ganyan, ano ba yung gusto ko yung katulad sa kanila, kasi ibabaw yung reel. Alam mo yung bait cast, hinaag sila parang andali eh pagka-retrieve nila, pagka pinipindot nila, pagka pihit nilang ganyan, pindot lang, hagis ka agad eh. Wala nang ritual, ceremonious na ganun pa ako nun eh. Sige, Google, baitcast tawag dun. Takbo sa marketplace, fishing rod with baitcaster. Wala akong lumalabas. Sabi ko, ano ba to? Yung pala, yung malag po sa brand specific. Buti na lang, meron akong kaibigan na nakakita ko nag-fishing pala. Bro, ano bang okay na fishing rod ngayon sa Eto bro, may kilala ko nagbebenta. Bone. Fishing rod na travel rod, madali pa 'tong bitbitin. Bone, triple Nag-fishing extra. pa yung tropa mo na yan? Nag-fishing pa? Bone, triple extra heavy. 7'6" na may kasamang Curado DC na ngayon. Bago ka pa lang nito. Wala akong alam as in zero. From spinning to sabi ko, gagawin ko. Tackle din natin yan. Diba? Wala eh. So, alam mo, yung rod na yon nung nagamit ko siya, ang bigat. Sabi ko, ito pa talaga yung bigat ng mga to. Parang, ang bigat eh, haba, ang bigat eh. Nahirapan ako mag-cast ng mga pandalag. Nahirapan ako mag-cast. Ngayon, naalala ko, meron akong mentor ko din sa mga nagtulong sa akin yun eh. Si Dexter So, shout out sa'yo, Tito Dex. Na-invite niya ako eh. Na-invite niya ako, tara, fishing ka na pala. Siyempre, hobbyist yun eh. Outdoorsman din yun. Tara, Lakeshore. Bakit yung tinawanan ako? Ano yan? Ano yan? Ako pala laki yun Ano ba huli mo? Tuna? Si Dexter, pag nag-fishing yan, parang nagbabalay. May art. May art. Ang pagpila ko pa, nag-cast yung pag ano yun? As in, parang may art form. Signature move? Hindi, pag nakita mo siya sobrang relax. Parang ganun siya. May art eh. Kita mo yun eh. Basta eventually may ma-identify mo yun, Arvin, kung ano ba ibig sabihin namin na kahit wala pa siyang isda,
alam mo na yung bira niya. Parang may art. Effortless. Sabihin natin effortless. Kumbaga parang katulad nung nakita ko sa Sir Bogs na sa Langker, unang beses ko nakitang pumukol, sabi ko, pines na pines yung, kumbaga kita mo agad yung galaw. Parang, Alam mong may ano Kumbaga, eh. alam niya. may tira, may tira. Kumbaga sa basketball player, medyo pag naglakad ng piki, alam mong ano eh, varsity, Oo. parang ganun, di ba? Di ba? Lakad varsity kung tawagin. Oo. So may ganun eh, may cast varsity eh. So May ayun nga, ganun. siya nagturo sa Kaya- akin na, ayun, isipin mo, medium light, pinang heavy cover niya, yung mga ganun. Medium, pinang heavy cover niya. Kasi nga sabi niya, there's ano eh, meron siyang sinabi sa akin, hindi ko makalimutan eh. Parang, merong tamang paraan para gawin yan eh. Kumbaga merong right way merong pwedeng gawin yan at merong right way, 'di ba? Na to Correct. do it, parang ganun. Exactly. So nagturo sa akin ng mga basrad, mga ano. So, basically siya yung ano kumbaga yung foundation din eh, ng alam ko sa fishing sa kanya din galing. Ang galing. Correct. From there, ayun na, doon ko na distinguish na pinahawak niya ako ng Poison Adrena One Piece. Oo. Tapos naka Shimano Calcutta. Kinumpare ko dun sa gamit ko. Sabi ko, kahit ikas ko to ng 1,000 beses sa isang araw, di ako makangalay. Yung gamit ko, 10 kas pa lang, babagsak na balikat ko eh. Yung mga ganun. Yan- So, Kasama na yan sa premium angler experience na sinasabi ko dun sa Yes, post kuya. ko nga sa Facebook. mm, Pero ganito, syempre babalikan din natin yung point of view ng mga nagsisimula or sabihin na natin matagal na rin pero still yung trust nila nasa budget meal. Ang feeling ko kasi dito, once you gain your confidence, 'di ba? Sabi nga nila, kahit sanga, kahit kawayan, makakauli ako ng isda. mm, So I think yung mga kasama natin sa fishing na they pursue budget reel until right now. Sabihin na natin 3 years na sila nagpi-fishing, 5 years na sila nagpi-fishing. Kailangan natin i-consider syempre yung kanilang purchasing power. mm. Syempre hindi naman lahat katulad ni Bima. Oo, Ay, grabe ka dati- naman. Bumibili ng pick-up na parang bumibili lang ng matchbox. Hindi, Diba? hindi. Ito yun. Di ba? Parang bibili nga akong fishman, akala ko bibili isa, 3 pala. Yung mga ganon, Hindi. Simula sa FX, pag-upgrade ano agad, Stella na. Ella, di ba? Parang alam mo yung ginawa niya yung dulot-dulo nung ano eh. Hindi kasi ako, ang ginagawa ko kasi kuya nun, after ko di ba nga syempre yung unang gamit ko, hindi naman ako Calcutta agad eh. Pero Adrena sa baitcast, Adrena kagad ako, tapos may Tanium na Poison. 71. Poison Adrena Shimano, tama ba? Oo. Yeah. Ngayon naman, syempre, ako bilang angler nun, hindi ko alam ngayon, parang alam mo yung testing mo kung backwards compatible ba? Kasi nga, ang mahal eh. Gets mo kuya yung point ko? Parang baka merong mas mura dito kasi gusto kong magdagdag. So Correct, ngayon, doon correct. ako ngayon nag-first cast ng Major Craft, tas SLX Mm. DC. Ang problema nung Easy, kinagatan ako ng okay. isda, di ba, pag hookset ko, inireel ko na, maya-maya, nung nilalaban ako ng isda, umikot yung, ano, Yung Full. handle. yung handle. Tas tag. Ano nangyari? Nilalaban ako ng isda sa spool. Hanggang sa Okay. naputol yung line. Tapos nalaman ko bumigay yung anti-reverse bearing. I see. Okay. Fixable naman. Fixable fixable naman yun. naman Kaso, yun sana hindi siya nasira during the fight, no? Yun lang. Sana hindi siya nasira. Kasi sayang, di ba? Tapos ayun nga, na-feel, kumbaga nag-backwards compatible testing ako dun eh. Yung phases na yun. Pero masaya siya. Masaya yung experience dahil naging matigas ang ulo ko sa fishing. Tama. May part na, Pwede, kumbaga, maganda yan eh. learn it the hard way. Yun, Maganda ganun ang i-challenge nangyari sa mo rin akin. naman kasi. I-challenge mo rin lahat ng mga naririnig mo. Kunyari, hindi porket sinabi ni Only Punch na pre, baliktad ang assist hook mo. I-challenge mo. So try mo yung gusto mong Try gawin. mo. Pag bumalagbag, saka ka mag-thank you sa akin. Oo. Medyo may ganun kasi akong personality. okay lang yun. Try ko nga to. Talagang, kasi alam mo kung Kunyari- minsan, kapag Oo. hindi mo kasi kinontest yung idea at yung Oo. hindi magkakaroon ng advancement sa technology. Exactly. That's my opinion lang Diba? Kahit Japanese, you have to contest yung mga iniisip nilang innovation. Kasi they themselves innovate lang nila to Mm. for the fishing. Yes, hindi For magkakaroon ng example, innovation kung walang nag-contest ng idea, kung walang challenge Correct. yung idea. Diba? Oh, 'di ba? Parang yung sa Zenak,
'di ba? Yung isang pro staff ng Zenak gumagamit siya ng scrum line. Paano Kino-contest scrum ko line? 'yun. Ano 'yan, explain ko 'yan mamaya. Sige. Mamaya basta balikan natin yung scrum line. 'Yan yung nilalagay sa leader line mo, to soften the cast. Para siyang double line. Okay, ipapasok mo dun yung Nakita ko sa IGFA main yun line eh. mo Sige, sige. sa IGFA. Sa IGFA ba yata bawal yata yung ganun. Alam ko sa May big game may top shot gumagamit. pwede. Parang pwede ata Top sa big shot. game eh. Hindi kasi itong sinasabi kong scrum line, ano siya, para siyang assist cord. Susuksuк mo Okay. dun yung line mo. Oh, gets. Susuksuк Alam mo ko na. Mm. Gets. So, kino-contest ko yung ibang mga ganun kasi sa bagay ano naman sila eh. Who am I to contest? Ang kanilang target is 100 kilo tuna, 'di ba? Ako kumo-contest ako na light Game Boy ako eh. Tapos kino-contest mali. Pero may experience kasi tayo sa mga big game din. Pero at least gusto ko lang ano sa isip ko na okay, tama ka, mali ako. So natuto ako, 'di ba? Yung So, ano nga pwede lang, kong i-share 'yun. yung ano nga lang, 'di ba, yung centerpin na baliktad. Oo, 'di ba? Naging barkada ko pa 'Di yung ba? pinapanood. Meron ako Arvin pinapanood sa Satoshi-san. YouTuber siya sa Japan. Ang gumagamit niya center pin, ang target niya Ano sa topic Black ko Sea yun? Brim. Yung parang fly reel. Okay. So inaisip ko yung fly reel, ang labas niya sa spool is sa ilalim. Tapos sila, mga nagse-center pin, nasa itaas. Yun pala kasi naka-free spool siya, kailangan nilang hawakan. malayo pag sa iba. So may science din, may point din. Hanggang naging barkada ko siya, hanggang binigyan na nga niya ako ng Japanese name, mga ganun. Galing Binibigay ko kay Bima yung screenshot ng mga conversation namin kasi mahilig ako mag-screenshot, lalo na kunyari may tinuro ako kay Alvin, yung kumpare mo. Yung tinuro ko kay Alvin, i-screenshotin ko yun. Sisend ko sa'yo, Arvin, o sisend ko sa'yo kay Bima para isang basahan na lang. Kumbaga, I believe beneficial to sa mga kakilala ko na into it. What I mean into it, yung talagang nagdi-deep dive sa mga fishing. Sinesend ko. Hindi ko to sinesend sa lahat kasi yung ibang barkada ko nagfi-fishing. Nagfi-fishing lang for the sake of fishing lang. Kayo kasing dalawa, nandun kayo sa circle na malikot ang mga isip niyo. So mas gusto ko 'yun. Kumbaga nakakita ako ng kapareho ko na mag-isip pagdating sa fishing. Hindi tayo huhuli ng marami, hindi tayo huli ng malaki, pero huhuli tayo sa paraan na alam natin. Diba? Yes. So, bago tayo mag-break, gusto ko lang iwan yung thought sa nagbabudget. Sa lahat ng makakapanood nito na gumagamit ng budget meal, walang masama dyan. Yes. Correct. Walang masama. You enjoy what you have. The Yes. best item or the best gear that you have is the one that you own. Parang gano'n. Pero I wish lang, meron ako isang wish. I-wish ko sana maramdaman nyo rin yung mid-end tsaka high-end. Kasi yung galing nyo dyan sa budget meal, pwedeng mag times 2. Di ba? Pwedeng mag times 3. In any other sports, ganun yan pare-pareho. Di ba? Kahit sa archery, kahit sa yung mga compound bow na ang dami-daming mechanism, hindi ba? Yung chip nun, hindi mo ma-aim yung gusto mo eh. May laban. Sa volleyball, ganyan din. Subukan mo Kahit mag-bola sa ng takbuhan plastic. Subukan mo mong kumarera kalaban tsinelas versus sapatos. O, diba? Yung mga ganun bagay. So, ang gusto ko lang ma-point out dito is there's nothing wrong with budget meal, but do not stop. If you are really into fishing, if you are really into it, kung talagang gustong-gusto mo siya, there's a way. Hindi dahil mapera ka makakabili ka. Hindi yun yung rules eh. Marami tayong kaibigan na hindi siya malaki sweldo, pero naka-high-end. Nandyan yung sponsorship. Ako di ako malaki sweldo. Pero Diba? napag-iipunan ko. Diba, napag-iipunan, nandyan yung sponsorship, binibigyan ka ng libre because of your attitude, mabait kang tao, may potential ka, nagkakaroon ng, say na to. Marami tayong kaibigan ganyan, I don't want to mention names. Kasi ako, minsan, meron akong gears na gusto ko lang eh. Pagdaan ko sa tackle sa pag-uwi ko, dala-dala ko na. Akin na yun, hindi ko pa binayaran. Diba? Hindi lang isa, minsan dalawa pa.
Minsan, sangsupot pa. Yung mga ganun ba? Tsaka actually, maganda rin kasi yung nagiging, ito nga, nagkakaroon tayo ng pagkakaibigan, magandang Mm. samahan, di ba? Dahil, alam mo yun, kumbaga, meron din tayong privilege bilang tayo magkakaibigan na we get to try different things na pagmamayari mo, pagmamayari ko, pagmamayari ni Arvin, pre, patry naman ako yan. Parang ganun. Di ba? Pero ako pre, alam mo, Mm. iniiwasan ko humawak talaga ng ng mga high-end. Bakit? Bakit? Malasad ka ba? Pag Hindi, ginahawakan ko, hindi humawak ko, humiram. humiram. Actually, parang, minsan lang talaga humawak kasi pagka ko, yung feeling, baka hindi na ako makatulog, baka bumili na ako ng ganun. Kaya, Yun yung drive mo. Yun yung drive Oo. mo. Motivation Akala ko mo. yung reason mo kaya ayaw mo is kasi baka masira mo. hindi. Ba't mo masisira? Hindi, kasi minsan pagkas ko putol sa'yo na cellphone. Alam niyo kuya, hindi naman. bago tayo mag-break, gusto ko abangan nila tong next na to after the break. Gusto kong itakil natin ngayon yung mga fishing rod na na-discover natin na maganda pala, pero hindi pala siya mahal. unicorn Hindi siya lang. nasa Oo. top, hindi siya flagship, hindi siya sobrang high-end, pero yung ilalaban mo siya sa mga high-end. Kumbaga, hindi ko siya masabing ilalaban sa high-end kasi iba talaga siya sa high-end eh. Pero iba yung high-end talaga. Pero ibig ko Basta pag sabihin, sinabi nating high-end, enjoyable ito na siya. 30 mil na to. Pataas. Oo, oo. 25 pataas. Oo. High-end. Kumbaga pag sabi kong Basta low-end rod, mababa nasa doon. mga 8, 7 below. Yan. Okay, kami. Diba? Pag budget, Abot pag budget. abot budget pa din pag-ipunan, 'di ba? So Setup na? Setup na o rad lang? sa rad mo tayo sa rad. Sa rad lang, Oo, sa kasi rad lang. alam mo, bro, Okay. meron kasi mga rad na alam mo 'yun, parang tawag di ko pa siya unicorn eh. Oh, Bakit unicorn? Basta mamaya tuturo ko Mamaya, sa'yo. tuturo namin sa inyo, guys, 'di ba? Oo. Buta, hindi ko alam yung unicorn na yun. Baka lahat ng rad sa shop, hawakan mo isa-isa, hanapin mo yung sinasabi ko sa'yo. May unicorn, 'di ba? Meron pa nga ano Okay. dyan eh, magkataka ka, uy, bakit lahat ng ganitong model is tawag ito Alconite? Pero bakit ito parehas naman? Pero bakit yung guide niya parang Torzite? Parang ganon. Parang ganon. Meron, Hindi ako masyado umaano sa ganun eh. yan. Hindi ko Oo. tinitignan yun eh. Diba? Pwede natin siya attackle next after the break, guys. Diba? Okay, Ayan. sige. Break muna tayo, guys. Babalik Break po. muna tayo, No guys. big deal. Ulit. Babalik No kami. big deal. So we are back, guys. So Ayun. ayan, babalik ang Babalik. no big deal. Yung So, ayan. babalik ang tatlo. So ayan, mabalik ko lang kasi kanina na hindi ko lang na ano to, isisingit ko lang. So si Bima may sinabi kanina about sa fishing yung ano nga yun, pre, yung kailangan mo makahuli, no? Oo. Ako naman, ang ano ko, doon ako, ang ginagawa ko kasi, parang china-challenge ko yung sarili ko. Parang dito sa ano, parang mahirap humuli. Katulad doon sa pier, pre. Dito sa amin sa pier, 'di ba, ano siya, madaming pumuputang angler ngayon doon kasi nakikita nila na may nahuhuli ako. So, pero hindi nila alam na mahirap humuli talaga doon sa pier na yun. So, yun yung parang challenge ko sa sarili ko. Parang, kasi, okay, punta ka sa magandang spot. Madali na humuli. Paano doon sa mga spot na ano, na parang talagang... Pero ako nagandahan ako dyan sa sinabi mo, actually. Totoo. Ganun talaga eh. Parang hindi mo gustong patunayan sa kanila na may kakayanan ka or may skill level ka na manghuli ng ganun. Pero, ang challenge mo kasi sa'yo, ang nakita ko lang doon sa sinabi mo is, parang gusto mo yung sarili mo na i-contest na meron dito, mahuli tayo nito. Yan na, parang ganun. Parang meron ako. Asa yun, parang ko yun, nabansagan na din ako. Kahit sinabihan na din ako ng ganun. Ikaw lang ata kilala ng isda dito sa pier eh. Ano yan, local term or local something namin yan, kumbaga, ano tawag doon? Home court mo eh. Home court Kumbaga, mo to eh, oo. kapa mo na eh, parang ganun. Diba? Sabi nga namin, Arvin, baka pwede yung tayo sa lugar na di ka kilala ng isda. Gawin mo, di tabihan mo. Tabihan mo yun, no? So, ayan, Gawin mo sige. yung ginagawa. Alam mo ba may time na, ito aminin ko sa ito pare ha, may time na pag naghagis ka, sasabayan kita ng cast. Oh? Tapos pre, kung paano yung action mo ginagaya ko. Pag nagganong ka, titignan kita eh. Tapos gumuno ka, gaganon din ako, isa lang. Pag nagtatlo ka, tatlo rin ako. Guess mo ba? Parang, baka ito yung kilala nilang action. Parang ganon. Sinusubukan mo yung ano eh, sa tingin mong effective na ginagawa ng isang local. Sa bagay.
Meron kaming ganyan, si Uncle James Tan. Uncle siya ni Ferdy. Ang galing mag-jigging noon. Hindi yun umaalis ang pwesto. Sa buong kay lab niya yung stretch na yun, meron siyang sariling bato. Ibig sabihin yung bato na tinutungtungan niya. Minsan lang siya umalis doon, minsan lang siya gumalaw, pero palagi siyang nandun at hindi siya nasi-zero. At kung competition yun, siguro sa isang buwan kaya niya mag-champion ng 3 beses. Parang kung tournament. Ganun siya kagaling. Ginagaya namin yung gawin niya. The problem is, ito na, papasok ko na ulit. The problem is, he is using a premium rod. Okay. Ang ganda ng pasok. Okay. Diba? Nagulat Pasok, nga ako pasok, doon. pasok. Ako eh. Pasok si pa. Yun ang pinagkaiba. Sabi ko, bakit kaya to si Uncle? Tinabihan ko na, ginaya ko yung cadence, ginaya ko yung style, pero magkaiba kami. Hindi siya kakahuli siya, kami hindi. Makakahuli man ako, siguro nakalima na siya. Okay. So, eventually, sabi niya, try mo to. Nung tinry ko, yung rod niya, ano pa to Fujin, Apia. Apia. Apia Fujin. Oh. Sabi ko, hindi naman siya super high-end. Parang 20-25K na ano. Tapos, manipis na PE. Nung tinry ko, ang ganda, yung crispiness niya, nalimutan ko yung Major Craft na first cast. Kasi first cast gamit ko eh. Tapos siya, naka-Fuji. Iba yung balik niya. Iba yung balik niya. So, iba yung tumbling ng jig sa ilalim. Kumbaga, kung yung sa first cast ko, yung jig ko, pag ganun lang. Kahit na anong ginagawa ko, pag ganun lang siya. Sa kanya, dahil may crispiness yung rod niya, yung jig niya gumagano nun. Parang lumiligo. Parang meron siyang... Kumbaga yung kakayanan na talaga yung taper nung rod niya, yung nakakapagpagawa ng ganung klaseng action ng jig. So, kumbaga kahit magkamukha na yung nyo, ginagawa yung ginagawa, hindi na talaga, sarad na talaga yung... Magkasing layo, magkasing lapit, o ano man. Ang pagitan lang namin siguro mga... Pares na ng jig, siguro. Pares lang ng jig, Uncle Jig. Jig niya, yung signature jig niya gamit na. So, dun ko nakikita na, ganun pala yun. Tapos, eto pa, when it comes to braid naman, hindi ako namulat kagad sa Japanese braid or PE braid. Ang braid ko ay spider wire, ano nga yung sa Shimano? Pitbull. And then bago mag pitbull. Basta yung ganun. Basta ka-level siya ng Shimano. Yung lagi nasa rating ng box. Ano nga yun? Izanas? Hindi, class yun eh. Nasa box ng reel. Basta, napablanko na naman ako. Dalawa na hindi ko masabi. Brand ng reel lang, niya? Ang brand ng brand ng line. Shimano na. Oo, parang gawa rin na Shimano. Anyways, so yun, sabi ni, American breed gamit ko or US breed. Ang ingay nun pag kinakas. Kasi yun yung mga ginagamit ko sa bass eh. Sa bass fishing, common fishing. Yun din yung ginamit ko. Nililipat ko lang doon. Kasi siyempre nung araw, wala akong budget na maglagay ng line sa lahat ng reel. So ang gagawin ko, pag may trip, dinilipat ko yung reel, kunyari, saltwater trip na hindi naman pwede bait cast. Yung bait cast line ko, nililipat ko sa saltwater reel. Ganun ginagagawa ko yun noon. So ngayon, nandito, nasa Subic ako. May kaibigan akong Japanese. Okay, shout out sa iyo, Mr. Nax Nakamura. Japanese ba talaga si Nax? Pure Japanese si Nax. Na 25 years na siya dito sa Pilipinas. Ang barkada ko ngayon ay si Ken Nakamura, nasa Japan siya ngayon. Nag-SLS. Anak ni Nax 'yon. Anak na pangalan. Si Ken ba yung umano sa Langkar? Ken niya Nakamura. Si Ken. Tatay niya si Nax. Ayun. So, sabi ko, nagkakast ako, meron akong salmon steelhead rod, 9 feet yata. Tapos isang Shimano na reel. Tapos katabi ko si Nax. Sabi niya, ano yung gamit mo? In Japanese Tagalog parang barok-barok. Ayoko nang gayahin, baka mayari pa tayo dito. Sabi niya, try mo to. Pinatry niya ako ng Stella sa Yamaga rod at napakanipis na braid. Alam mo, pagpukol ko, halos tamaan ko yung nagkakayak eh. Kasi hindi ko siya
planong patamaan at hindi ko expected na abot doon. So, pagkabato ko na gano'n, ang layo, sobra. Sobrang layo. Yun yung X4 pa ang PE nun, hindi pa, baka nga X2 pa lang. Basta PE na siya, PE, Japanese PE braid na siya. Siguro mga 25 years ago. Tagal na pala. Layo. Sobrang tagal na. Ang stela pa niya, yung natitiklop pa yung kamay eh. Yung parang ganun, luman-luma na. Tapos, yun, doon ko siya nakaibigan na tinuruan niya ako ito pala yung short jigging. Kasi dati pinagtatawanan ko yung short jigging kasi akala ko, ba't ka short jigging? Jigging namin yun sa bangka. Ba't may kakas? Tukulok pa ba? Kasi ang nasa isip ko, Mas una ba na yung sa offshore na jigging? Oo. Yung mga vertical kaysa shore? Oh, okay. Manauna yung mga vertical bago yung shore. Sa shore kasi, ang kinakas mo spoon. Jigs na may jig head na may hook. Alright. So yung mga small jigs na 10 grams, 7 grams recently. So pag sabi kong recent siguro mga 15 years ago, yun, pumutok na siya. Or more than pa siguro. Parang ganun. Pero noon kasi, ang jig, parang very unusual sa'yo magbato. Kasi ang jig lang namin noon is, pinakamababa, 120. Tapos sasabihin mo, ibabato mo sa shore. Loko-loko ka ba? Hindi ko Parang gusto ma-experience yung mga 100 grams yung ipupukol. kung kaya ng rad mo, gawin mo. Pero wala naman kaming gamit na ganun. Ginagamit namin yun puro sa mechanical jigging, fast jigging. Kasi ang mantra noon, jig and jig until you drop. Parang ganun. Parang hanggang mamatay ka, jigging ka na lang. Parang ganun. So, yun yung braid na sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong braid ko. I'm not sure if kung dual hardcore na braid yung pinagamit na sa akin. Pero after nun, wala na akong ibang braid kundi Japanese braid. So magkaroon man ako ng braid na US or China, yan ay bigay sa akin. Padala ng kamag-anak, dinala ng abroad, binigay ng kaibigan na nakita niya siguro somewhere, binili niya for me for being thoughtful, yung mga ganun ba. Pero kung pera ko, own money, hindi ako bibili ng ibang type na ng braid. So, yun yung gusto ko maparating din sa mga gumagamit ng mga China braid na hindi ko naman lahat na-try ang China braid. May magagandang China-made braids na nasa market. Meron magaganda, pero hindi ko alam brand. Okay. Napekean na ako ng J-braid. Meron J-braid, kuya. Tinamaan na ako ng peking J-braid. Hindi na lang ako magbabanggit ng store. Kaibigan ko kasi yung mga store owners na yun. Pero siguro nabentahan niya ako na fake na J-braid. Sabi ko, Patrick, ito So, yung mga China brand, nakikita na sa Shopee, Lazada, or TikTok, okay lang siguro yan until such time na you're going to lose the fish of your lifetime. Diba? Tsaka ka lang mapuputokan kung kailan ka na nakahuli ka na. So, for example, ang target mo lang is 7 kilos sa bidbid. Diba? 7 kilos sa bidbid. Tiwala ka sa linya mo. Ang linya mo pala hanggang 4 kilos lang kahit nakalagay 30 pounds. Kumbaga ganun. Yung quality. So, sana maranasan ng mga nakakapanood nito na try nyo. Kung di nyo naman kailangan bumili. Pag nakita, ito na lang deal ko sa mga hindi ko kakilala, hindi ko kaibigan. Pag nakita nyo ako sa spot at meron akong daladalang gamit na interested ka, huwag kang mahiya. Sabihin mo sa akin, kuya, pa-testing. Huwag mo lang itatakbo ha, kasi hindi na ako makakahabol. Babarilin na lang kita siguro. Pero hindi, joke lang. Pero gano'n na lang, yun na lang deal ko. So whoever neto, tapos meron akong gamit na hindi naman high-end or whatever, pero gusto mo i-try, subukan mo. Para malaman mo yung pinagkaiba. Difference, tama. Tama. Diba? Si Pero hindi mo Bima, kailangan bumili. si Bima tawag dito, kuya. Alam mo yung Shimano Pitbull? Ano lang niya yan pinambabaking line lang niya. Grabe ka naman, hindi. Paborito ko yon Shimano Pitbull at saka Dual Hardcore. Di ka pa natry yung Shimano Pitbull kasi wala pang bibigay sa akin eh. Nagbibigay sa akin sa mo. Ako nakailan na ako. Binigyan kita ng braid Ano ba binigay ko sa yung braid? Yung yung ano ba yan? Seabass? Seaguar na. Hindi, Ako nakailan na akong Pitbull. Alam mo yan?
Shimano Hindi pa ako Pitbull. nakatry ng Shimano Pitbull. Ako Shimano Bago ako Pitbull. nag-switch ng cigar. Mm. Ano ba yan? Ano ba yung parang may pinaparating ka? Ayan guys, kung gusto niyo ng reliable na ano dyan, na Ayan. Japanese line, mag-cigar na kayo mga pre. Bakit? Basta magaling siya. At saka At saka, ano, sabihin mo na. Okay. then guys, ako field stop ng cigar sa Fishing Villa. Yeah. Okay. At kung gusto niya naman ng mas maganda, na joke. Mas maganda. Mag-aso Kasi line mas kayo. maganda. Ayan. Hindi, ganito kasi, although iba-iba tayo ng linya na hawak, di ba? Kumbaga, kung ano yung allotted sa atin. Pero ako kasi, sa lahat ng Japanese braids na natry ko, ang natry ko pa lang is Varivas, tsaka Aso, tsaka nakapag-cigar na rin ako. Yung tatlo No. na yun. Ito pre. Kami, alam mo naman kami mag-compare ni parang Alvin. Mm. Lagi, kasi parehas kami Batanggenyo. May konting gigilan. Lagi hindi na mawala yun. Mm. So, laging inaano sa akin ni parang Alvin. Maganda tong Alvin. aso. Mas maganda tong aso. Mm. Kasi, di ba? Aso ba siya? Aso siya. Tawag dito. Hindi sa... Ako din eh. Dahil, Ako din eh. hindi sa ano siya. Kumbaga, field duster siya ng aso. So, dahil experience niya na eh. Ako hindi pa. So, ako sabi ko, ikaw kuya, nag-ano ka sa akin na, recommend mo sa akin, Pitbull. So, di Shimano Pitbull. Hindi, maganda tong Pitbull. Pero nagtagal-tagal. Kasi, napuputukan ako minsan sa sa Shimano Pitbull. Ayun. So, sabi ko, saka doon ako nag-switch mag-cigar. Pero yung aso maganda talaga din. Maganda yung aso. Maganda. Nanipis din. Nanipis pa. Try nyo rin yung dual hardcore X8. Ganda rin. Ito nga pala. Tawag dito. So, ayan sa mga viewers natin. So, kung hindi pa kayo nakatry ng mga Japanese line, so, ayun, meron naman, ano ba pinakamura natin Japanese line? Major Craft o ano? Tangan. Major craft, parang meron kayong mabibili na 700, O 800. Daiwa J-Braid. J-braid kasi makapal siya. Pero pwede rin naman. Pero kasi Ito- alam mo bro, Ito guys. May J-braid ba tayo? kung Meron ni J-Braid. Meron ba? magkano ba J-braid? Ito. One, May two, ano parang lang ganun. ako. Tawag dito, kasi nakatry na ako ng China line, tapos yung gawa din ng Pinoy, pero China din naman yun. Malaking Branded. Rebranded. malaking iba guys kasi ayun, sa nipis pa lang. Kumbaga, pareha sila ng pounds, pero manipis yung sa Japanese line. Tapos yun, tawag dito, anong tawag dito? Malapit sa rating talaga. Yung breaking Yung point. breaking. Oo, yun. Kasi karamihan ng China brand, sasabihin nila 20 pounds, 30 pounds, pero pag ni-rate mo naman, Underrated siya, lagpas- no? Oo. Na potentially, over. Lagpas pa. Kumbaga, I hindi mean, talaga siya- yung blast label. Kumbaga, under yung rated. Hindi ko alam kung marketing na yun eh. Kunyari sinabi ng isang brand na, sabihin natin Southeast Asian brand. Tapos sinabi niya 10 pounds pero nagbe-break siya sa 18, 19. Hindi ko alam kung marketing na nila. Pero for me, kuya, kasi ang opinion ko, dyan sa ganyan, feeling ko, hindi siya okay for me kapag meron Bakit? kang rad na alam mo yun, sabi mo na ako, tiniternohan. na tiniternohan ko sa gantong rad. What if pinagatan ako ng again, may fish of a lifetime, tapos wala sa tamang rating rod, kasi over. Yun na. Pwedeng Yun na, again, pwedeng yung nilagay ko sa rad ko to is yung rated ng rad na to. Tas maling rate yung nilagay ko. Pwedeng mabali yung rad ko. Yun na pre, yun na. Gets Kaya mo yung ba? iba, nababalian. Nababalian Hindi mo ng alam. So guys, Kaya ba? nangyayari talaga yan. So, dahil tinignan nyo on paper, nakalagay doon 10 pounds, yung rod mo 10 pounds, yung reel mo 10 pounds, yung drag mo nakaset na para sa ganyan. Pero bakit ka napuputukan, nababalian ng rod, nawe-waste yung fish mo? It's only because there's something to break in sa isang system mo. Sa isang system mo na ibahin mo lang yung isa, may mag-give eh. Diba? Pero Diba? mabalikan ko nga lang pala, yung original na tawag ito, yung rods. Speaking of rods, mababali rods, diba? Speaking of rods, ano ngayon yung mga, balik natin yung term na unicorn rod, Kuya Padge? Oo, Ayan. yung kanina. Gusto, Okay. interesado si ano rito eh. Interesado si Arvin eh. Ano yung unicorn Okay. rod? Unicorn rods, ang para sa akin, ito yung mga rods na maganda yung blank,
maganda yung components, pero ang price range niya nasa didikit ng low-end, didikit mid-end, aangat ng bahagya ng mid-end level. Parang gano'n. Mm. Sabihin na nating 12,000 below, 10,000 below. Mm. So, bakit ko ba siya sinasabing unicorn rods? Kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, mas mahilig ako sa rods kesa sa reel. Unlike the other mga anglers dyan na bumubuo, nagsisimula, bibili muna ako ng Shimano Stella, tapos anong rod ang partner nito? Parang ganon. Parang sa akin, hindi. Sa akin, bibili muna ako ng rod Rod. para dun sa gusto kong gawin, tapos tsaka ako bibili ng Paparesan mo ng reel, no? paparesan ko ng reel, kung ano yung budget ko na, at ano yung sakto, kung ano yung gaan, parang ganon. So ano ba ang unicorn rods para sa akin? Isa sa mga nakita kong rods na maganda, at tested, battle tested na to, durugan talaga sila, dikdikan talaga sila, is yung Major Craft Solpara. Yun. Oh. Yo, Okay? yo, 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 Yo. yo. Isa siya Ayun, sa nasa ano, likod ko. isa siya sa ano, gamit yan ni Stephen. Siguro, pwede ako mag-re-upload ng mga dikdikan ni Tep ng Solpara niya. Sa Mamale, sa GT, sa Queenfish, sa Bidbid. Kung ano yung mga nakikita natin sa mga bay natin, mga coastal area natin na isda. Yung mga nanay no, nahuli niya na sa Solpara. Ang nasira sa Solpara niya is yung tip top, yung pinakadulo, hindi natanggal yung guide, natanggal lang yung ceramic. Yung black, yung black na rin, yun lang ang natanggal. Aside from that, hindi yun nasira. Tapos ano pa ba yung sinasabi kong mga unicorn rods? Di ko alam kung naabutan nyo yung Daiko. Daiko rod. Okay. Ang Daiko rods, 80% ng Daiko rods, guys listen up. 80% ng Daiko rods ay gawa ng Yamaga. Oh. Mm. Boy, kayong brand na yun, Kuya. Hunting na yan. Hindi na. Nakikita na lang yan sa mga Japanese surplus. Daiko. Okay. So, Daiko. 80% ng Daiko, kasi dati ang Yamaga, Churigo Yamaga, dati yan ay OE manufacturer ng mga rod. Wala siyang sarili. Nagmamanufacture siya ng rod for brands. Okay? And then, nagmanufacture siya ng rod ng Ripple Fisher. In-house nila yon, kanila yon. Yun yung high-end nila. And then, eventually, nagkaroon na ng Yamaga rod. Pero yung before nan, isa sa mga rods, si Nax Nakamura, nagsabi sa akin nito, and sa research din, 80% Daiko rods are made by Yamaga. So, nandun yung craftsmanship. Yung blank, medyo luma kasi syempre wala nang Daiko ngayon eh. So, unicorn din yun, mga ganon. Marami ring major craft rods, at saka tailwalk rods, Churinoya. Okay Churinoya, Chinese brand to pero ang Churi is alam ko fishing eh, di ba? Yung Japanese term. Tailwalk ba China Japanese din, Kuya? Japanese. Japanese. Tailwalk. Merong tailwalk at saka merong Churinoya na naka-TZ guides. Torsite. Okay. Diba? So makikita mo yan iba kulay. At alam nyo ba sa fishing villa, meron akong tinago na rod doon dati. Hindi ko alam kung cross stage eh. Hindi ko alam kung cross stage o triple cross na naka-TZ. Ano ba ito, Kuya? Ayan. Napapag-usapan na din naman. Ano ba pinagkaiba ng Fuji guide dun sa TZ na... Fuji rin yun. Fuji din. Anong pinagkaiba niya sa normal na Fuji guide? Ito naman yung pagkakaalam ko Alconite, yung K, yung SICK, yung K, may Zik pa. yung Torzite. Ano nga yung pagkakaiba ng mga yung, Kuya? Oo, kasi hindi ko din But wait, Maganda topic yan for the next episode. Diba? Maganda topic yan for the next episode. Maganda yan. Diba? Pwede natin in detail yan. Topic yan for the next in detail episode, yan guys. sa next episode about rod. Paglalabas ako ng mga rod na may easy. Tsaka Kuya? Maglalabas din ako ng rod na mga naka-alconite. Maglalabas ako ng mga naka-ceramic. Yan. Okay. Kung hindi nila alam, ito yung ring. Yung ring dun sa mismong natin. Sa mga, di ba meron tayong tawag doon, guides. Yung guides. Meron tayong ring na sa gitna. Mm. Minsan kulay blue yun, kulay black,
Yun, Okay. doon nagbabago-bago rin siya ng nagbabago-bago rin siya ng technology. Hindi lang siya sa hindi lang siya sa type of guide. Yung K-guide, yung sinasabi mo, ano yun, yung korte, yung type of yung metal. Yung parang yung orientation ng mga paa. Gets. Okay? Pati yung mga double foot, triple foot, yan. Pwede na Mm. pag-usapan yan Single next foot, episode. mga single Oo, foot. single foot, Pwede diba? at bakit naka-single foot lang yung medium light, bakit naka-double foot na yung bakit may ibang medium light na naka-double foot, yung mga pwede natin pag-usapan yan. Ganda rin topic yun. Okay? Diba? Diba? Oh, pero eto guys ang final take ko ngayon sa budget versus premium. Mm. Again, yung sinabi ko lang din kanina, ganda lang sa mo kuya eh. Actually, yun na lang medyo bibigyan ko ng diin eh. The best tackle na pwede mong gamitin is yung kung ano yung meron ka. Okay. Diba? Kumbaga, utilize what you have, pero you wish na sana ma-experience nila. Ako rin guys, if you see me na nag-fishing kahit saan, diba, pwede nyo rin ako lapitan ko, pwede mo matry yan, ganyan. Kasi, ang sarap din sa feeling na na meron kang, bukod sa na-share mo yung knowledge na nakuha mo, diba, na-share mo siya, bukod yung, kumbaga, nakikita mo rin na-explore din nila yung, parang for me, other side of, of fishing eh. Diba? Other side, kumbaga dun sa kabilang side naman, try mo naman itong part na to ng fishing, bukod lang sa makadali ka, makahagis ka. Diba? Kumbaga yung the other world of other side of fishing, 'di ba? Yun yung take ko naman doon. Ikaw kayo Pancho, ano yung final take mo ngayon sa Okay, for budget meal and mga mid and premium rods. Actually, pantay-pantay lang ako diyan eh. Huwag natin silang i-confuse. Yes. Huwag natin silang gawing labanan or wag natin silang bigyan ng ratings na porket naka-premium ka, magaling ka. Hindi naman ganoon. So, meron pa rin tayong tinatawag na skills. So, anyone who has premium rods but doesn't have any skills to do the fishing, wala rin mangyayari. And then, kung ako naman or mga kilala natin na mga veteran, magagaling na talaga sila, bigyan mo sila ng mga China rod, makakahuli yan. Makakahuli talaga for sure. So, ang ibig ko sabihin dito, kung meron kang skills, mas maganda ipantay mo yung skills mo dun sa gamit mo. Kung hindi mo kaya, guys, na pag-iipunan yan, huwag niyong uutangin. Hindi ko encourage yung uutang ka sa nanay mo, tapos ganyan para makabili ka ng gano'n. Huwag mong pilitin. Kung hindi mo kaya, huwag muna ngayon, mag-ipon ka. Regaluhan mo yung sarili mo sa Pasko, regaluhan mo yung sarili mo sa birthday mo, o sa bonus mo, pwede. Pero wag mong ishinto yung thinking na hindi ko kailangan yan kasi nakakahuli naman ako dito sa brand X ko eh. Bakit ko kailangan yan? Pero pag nakita mo, nagbabrowse-browse, nagla-like sa Saltiga, nagla-like sa Stella, nagla-like sa mga Yamaga, sa mga runs, di ba? So, na-appreciate nyo, di ba? Na-appreciate nyo. So, ibig sabihin, gusto nyo yun. So, pag-ipunan, bigyan ng gap yung bigyan mo yung skills mo, bigyan mo ng partner na gamit. Tama. Okay, so but again, there's nothing wrong with budget meal rods. Gamitin nyo ng gamitin. Ito lang isa na lang. Sa 10 budget meal rod mo na masisira, sana bumili ka na lang ng isang mid-end. Yes. 'Di ba? Na pwede mo ring masira, pero matagal. Tsaka, syempre, huwag kayong Huwag naman eng-eng, di ba? Huwag naman overrated naman lahat. Tama. That goes the same with lines and reels and lures. Ako, marami akong budget lures, ha? Marami. Kasi binabato ko lang yun. Kasi pag pangit, at least madaling dispose. Pero diba? Pan-testing mo lang yun eh. Kung magsasabi ka. Pang-testing ko, kukuha ko ng jig na tigta 30, babato ko dyan. O pag walang sabit, kukunin ko yung confidence jig ko, kuha ko ng Hayabusa, kuha ko ng major craft. Huli. Diba? Ganun lang. Probing. Tama. So ayan nga, tawag dito. Sa pinag-uusapan niya natin, ito nga yung sabi nga ni Sir Bogs, naalala ko bigla. Control what you can.
preparation, presentation, patience, your head is the best tackle you own. Exactly. Yan. Kumbaga kahit gaano kaganda yung fishing rod mo, kung di ka naman, kumbaga wala ka naman sa huwisyo o wala rin yan. So, ayun, ano ko lang din sa about sa, yan, sa, budget and premium. Oo. Yan. So, try nyo kahit kung budget kayo ngayon, tapos mag-medium muna kayo, wag muna kayo mag-premium para ma-feel nyo talaga yung difference. Utay. Pag hinahanap nyo na talaga na, kailangan nyo na pala yung Tapos ito, i-ano ko lang sa sa expression ko kung ano yung ko sa high-end tsaka sa budget. So, ayun, nung nakahawak ako nung premium na ang comparison ko sa doon sa gamit ko na reel, yung sa high-end parang, alam mo yun, parang umaano na ng kanya. Maandar mag-isa. Umaandar na ng kanya. Automatic na. Oo, kumbaga, doon sa dati kong sa cheap na na reel, parang syempre may effort ka pa, parang may extra power ka pa. Parang doon sa premium, kumbaga mawawala na yun, parang umaandar na kanya. Sa sobrang smooth. So, ayun. Ayos, 'di ba? O meron kayong aabangan, guys, 'di ba? Sa the next episode. Medyo alam ko, di namin alam kung may mga na-miss out ba kami o marami kami na-miss out na topic or napapag-usapan. Oo. Pero again, i-comment nyo down below kung meron kayong gustong itanong, 'di ba? Oo. Pero gusto Share ko nyo kayo- din yung mga experience nyo Share about nyo sa yung experiences nyo, yung thoughts nyo, guys. We are open sa mga kahit na anong tanong, kritisismo, kahit anong open kami. Diba? So, lapag kayo sa comment section. Subscribe na rin kayo kasi pipindot na rin kayo ng scroll eh. Subscribe, diba? Notification bell. Diba? Put that little extra effort. Diba? Okay na, andun ka na eh. Pindutin mo na yung subscribe. Diba? Anyway, guys, we're gonna wrap up. Ako po ulit si Johnny Hook. Yan. Punch Trinidad. Yan. And Arvin Aspi. Yun, no? Again, guys, this is no big deal. Deal. No big deal to, diba? No big deal. So, guys, meron pa kaming tawag ito, mga juicy, meaty topics sa mga susunod na episodes. Abangan nyo kami. Please like and subscribe sa lahat po ng socials namin. We're gonna be all over the place. Lahat ng social media. Hindi pa namin alam kung saan talaga ito. Kung saan-saan pa. Pero for sure, YouTube, TikTok, Facebook, andyan kami. Spotify. Diba? Baka, mali mo, malagay natin dyan. Pero hopefully, malalagay natin yan sa Spotify para sa mga tulad din ko yung Punch at ni Arvin na mahilig makinig at mag-drive at diba? Makikinig lang kayo. Diba? At, guys, at kung meron kayo palang kung meron kayong gustong i-guest sa amin or gusto nyong mag-guest dito sa aming podcast, welcome kayo sa ganyan. Ipipila-pila lang namin. Actually, marami na kaming nakalinya. Yun. So, hindi namin kailangan ng sobrang galing. Hindi rin namin kailangan ng maraming masyado alam. Basta ang kailangan lang namin is masarap kausap. Yes. Yun, ang the best, diba? Okay. Okay. Alright, guys. See you again next episode, guys. We'll see you again next episode. See you, guys. Bye, guys. Thank you. Bye.